So hello everyone, this is me again, your Lifestyle Vlogs, and on this episode is pupunta tayo sa isang bagong bukas na resort dito sa Zamboanga del Norte. Located ito sa Kaluan, Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang pangalan ng resort ay A7 Highland Resort. Kaharap lang nito ang Cairo Infinity Pool or very well known Kaluan Infinity Pool. Kaya hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makapunta ako kahit na ako lang mag-isa at nakamotorsiklo lang ako. I love the feeling early in the morning. Good morning. So, good morning everyone. Good morning mga ka-lifestyle. I'm back again with my travel adventure diaries. Diaries is a journey. Travel adventure. So, kahapon yung birthday ko, and unfortunately siguro mas pinili nating pumunta, no? Dahil nga maraming siguro hindi ko lang talaga feel kahapon dahil isa is malakas yung hangin, tas kulang sa oras dahil medyo hapon na ako nakauwi ng bahay. So kahapon yung birthday natin, no? So ngayon bala ko pa naman sana is doon ako mag-overnight, pero medyo lang tayo sa oras yung priorities natin. So ito na lang ngayon, supposedly early before sunrise ako magbiyahe, pero ito ngayon nakabiyahe tayo ng mga almost 6 na. So lumabas na yung haring araw, pero hindi pa talaga fully lumalabas na. So kung guys, doon ako magsa sunrise, pero mukhang hindi tayo aabot ng ganun kasi nga nakalabas na si haring araw. Anyway, babalik tayo in another time doon. Medyo malayo-layo rin yung biyahe, no? Hindi naman masyadong malayo, pero may distansya talaga. Tsaka nasa tuktok pa siya, nasa bukid. So mga 30 kilometers away from my home. So I will see you, I will let you see the place kasi first time ko doon. First time nating lahat, so first time. Yeah, that's the sunrise. Medyo may kataasan ang location ng resort, kaya be prepared sa mga gagamitin yung sasakyan. Especially kapag naka-scooter na motor lang kayo at may kasama kayong angkas, mahihirapan talaga kayo sa pag-akyat dahil medyo matirik ang kalsada at wala naman ding problema dahil nakasemento. Pero yun nga lang, kailangang bumaba ng iyong kasama para makaakyat ang iyong motor. Mundong ibabaw. Okay, laban lang dyan, P. Kasi aahon tayo. Wow. Aahon tayo sa hirapan. Laban ka lang dyan, P. Kasi paakyat na ito from the highway. Mas maganda kasi pagbiyahe sa umaga kasi hindi siya mainit, as yung hangin malamig, yung environment is hindi pagising lahat ng tao, so it feels like you are ahead of everything. You're ahead of what you're going to do. Tsaka yung isip mo hindi pa siya preoccupied with a lot of things in life, no, na iniisip natin. So pero yun nga lang, no, mahirap gumising ng maaga
Kasi hindi naman lahat ng tao is early morning person. May mga late night kasi nga din sa mga priorities natin sa buhay, may mga trabaho na gabi sila nagtatrabaho tapos umaga tulog or so kanya-kanya naman tayong diskarte sa buhay. Pero yun nga ano, for me mas maganda talaga sa morning pag gumising ka talaga ng maaga. So it's been like 7 months 7 months na akong hindi nakakapag-exercise, hindi gumigising ng maaga. So I love how it feels now na nakagising ako ng maaga. Hindi ako gumigising ng maaga. Yun nga, dahil nga nagiging habit ko na siya, dahil may mga changes naman tayo sa buhay. Kasi may changes, kaya tulad ng ganito, may changes talaga sa buhay. Yung akala mo semento lang lahat, no? Yung akala mo smooth lang, oh my god, smooth lang yung daanan, pero yun, mga sudden changes, sudden turns ng buhay natin. So no one is prepared for that, pero kailangan mong harapin kasi andiyan na sa harapan mo. So you just have to move forward. So whatever it takes, whatever happens, life continues. Life will continue to surprise you and will give you blessings along the way. Char. So this is a solo adventure and I enjoy doing this kahit na ako lang mag-isa. And kasi hindi ako wala akong inaantay na tao or oras ng ibang tao. Yung sarili ko lang. I have full control of my own time, of my own activities and adventures. Okay. Six na. Okay. So malamig talaga ang hangin. Malamig ang tubig sa resort. Oh shoot, ayun niya. So, sobrang bilis natin, minsan din natin mamalayan ang may biglang liko. So kailangan lang talaga natin ng dahan-dahan. So malamig ang hangin, malamig ang tubig doon sa resort kasi nga fresh water from from falls ata yun galing. So sobrang lamig, hindi siya pure, it's a pure fresh water, malamig at malinis. Wow. Okay, hindi pa pala ito semento. Alright. Hey. Yes. Alright. Yay. Grabe yung daan. Okay. Oh shit. Oh, this is the life. Oh. Si pinapang highway, supposedly pinang-akyat ng bundok tas mabato pa.
So medyo may distansya siya from the highway. Saka may mga unpaved na daan. Pero kaya naman ng motor, no? Kahit na scooter lang to, kinaya naman. Ito na yung part na paakyat talaga. 40 grabe yung ano dito, kinaya. Wow. Kinaya ni P. Okay, thank you P, we're doing your best. Kinaya. Yun yung nakakatakot na party kasi sobrang tirik ng daan pag mga scooter, tsaka yung ano, pag dalawa siguro yung ano, yung may angkas ka, yung may sakay ka. So I'm not sure sa mga scooter if kakayanin yun kasi napakatirik talaga. Sa mga hindi ano scooter, I think kakayanin din naman, pero sa mga katulad na ganito scooter, I'm not sure, pero I think, oh, what a beautiful view. Shoot. Picture muna tayo. Okay. Picture. Okay. Inyo. Sarap na hangin. Sarap ng buhay pag nasa bundok. Sarap ng buhay pag nasa bundok, pag meron kang enough money na pagkukuhanan mo sa mga basic needs mo, no? Pero pag wala, mahirap ang buhay sa bukid, no? Kaya I think ito na yun. Ayan na yan. Okay. Sobrang lamig. So dito yung Cairo Mountain Resort dyan. Sa kaharap lang dito is yung A7 Mountain. Nakapunta na tayo dyan. So dito naman tayo sa A7. A7. Medyo mahangin ang ating umaga. Okay. I want to experience the coldness of the water char early in the morning. Wow, sobrang lakas ng hangin. Yikes. Ay, wala pang tao. Yay. Hindi ba siya tapos? Ang entrance fee ng resort ay 70 pesos per head. So magkapareho lang sila ng entrance fee ng Cairo Mountain Resort. Yun nga lang, pag nighttime dito or mag-overnight stay ka, magkaiba na yung entrance fee. I think magdodoble na yung bayad. Hindi pa talaga siya tapos, no? Magsulod, mag-day. Yatog na pang tubig. Sige ma'am, magbayad lang ko rin ma'am ha. Di lang ko magkuhag cottage ma'am, dira lang ko ka, maligo lang man ko. Maligo ra? Tulong mo sa bangko. Nara ko'y kuwan sad bangko. Nara ko'y bangko sad. Okay na, nara ko'y bangko, ako lang bangko. Patay, sugas hangin. Sugalat like Christmas. Sobrang ginaw. Solo kong napuntahan at solo kong na-experience. What a beautiful view. Thanks. Sobrang lamig nga lang.
Okay, let's go. We are done having our, oh shit, oh. So we're done with our me time. And we are heading off to another place, Divine Mercy Shrine, Sindangan, Zamboanga del Norte. So from here siguro I think mga ilang kilometro ba, I think 30, another 30 kilometer. So dyan yung Cairo Mountain View Resort. Oh shit, oh, was not prepared for this type of road. Okay. Oh, ngayon ko dun, kikitain ko dun sila, sina mama at papa. Grabe ganda ng lugar. Na maganda dun sa mas malawak yung view sa A7 Highland Resort. Mas malawak ang view compared dun sa Cairo. Pero pareho silang fresh water, malinis, malamig. I'm not sure kung pareho ba ng source kinukuhanan sila ng tubig. Same pa rin din naman yung entrance fee nila sa 70 pesos. Yung sa A7 Highland is I was not expecting the cleanliness or the super nice na bathroom nila, dahil yun nga, yung bathroom nila is yung toilet na ginagamit is para siyang nasa resort, nasa mga hotel na hindi ordinaryo. Tapos yung shower, maganda din yung shower. Na may class din yung kanilang bathroom. Yung sa Cairo medyo mas maganda sa A7 na bathroom, no? Pero wala lang silang mga rooms, no, if you're going to stay for an overnight. I'm not sure kung wala ba talaga, pero so far sa nakita ko, wala man akong nakita na rooms. Siguro ongoing pa din yung kanila ang pag-improve ng lugar. Mas nauna kasi yun sa mas nauna sa Cairo compare sa A7. So may mga rooms na available sa Cairo. Sa A7 going construction. Pero I would say na mas nagagandahan ako sa, do di pa karon ka yung lugar, pero yung view mas nagagandahan ako sa A7. Yung sa Cairo maganda din naman, pero malawak din, pareho lang din naman sila, magkatabi lang. Pero yung sa Cairo kasi may do maganda yung formation ng swimming pool ng Cairo. Kasi tatlo siya, tas iba-ibang level nung lalim ng tubig. Pero maganda yung pagka-shape ng kanilang swimming pool. Hindi common shape ng naka-hexagon ba yun? Hexagon ata yun. Hexagon or octagon ba yun? Basta yung may gon. Yung sa Cairo is medyo mainit lang talaga siya, no? Aakyat ka pa ng mga ilang hakbang ka pa paakyat. Kaya medyo walang puno na nakaka sa kanya. Yung sa A7 naman is may puno. So may part sa swimming pool na natatabunan siya ng shadow ng puno ng niyog. So doon ako nag-i-enjoy kasi pag naliligo ka ng ganitong oras, tas sobrang init, diba, masakit sa balat. Kaya yun bakit nagustuhan ko sa A7. Pareho lang din naman sila ng ambience, no, malamig, pero sobrang hangin kanina. Grabe, sabi ko sana man lang tumigil na yung hangin. See, medyo nahihirapan yung mga dito sa pag-akyat. Matarik kasi, may mga part na matarik. So unti-unti na, buti na nga
umaga talaga ako pumunta. Kasi nga ganitong oras kasi puntang hapon na marami na talagang magdadatingan kasi nga yun nga, yung early in the morning magpe-prepare pa sila nga ganitong oras na makadating dahil may distansya din naman to sa highway tsaka yung daan is hindi naman lahat simentado tulad nito. So I chose to be early para mas mukha talagang nasosolo ko lang yung lugar. Wala talagang tao pagdating ko kanina, akala ko nga walang nagbabantay pag yung umaga na talaga. Kasi 6 ako nakarating kanina. I was planning to be there 5 before sunrise, pero ayun nga oh my gosh, yung oras natin is hindi natin natatansya minsan. Oh my god. This is a big challenge for someone na dumadaan sa ganitong kalsada tapos yung gamit lang is scooter, scooter na motorcycle. Pero carrying killer okay lang din naman as long as kaya mo kahit na ano pa yan. Pero pag maulan siguro mahirap to kasi hindi to siya madulas to yung mga bato na ganito pag maulan. So oops, I love it when you're crazy. Yeah, diba may nagdadatingan na. Oops, I love it when you go crazy. Sunset and vibes. Magluluto pa sana ako kanina ng aking breakfast. So sobrang lakas talaga ng hangin kaninang umaga. Umigil na siguro siya mga around almost 9 AM. So 8:45. So nakapag-init naman ako ng tubig, tsaka may nabaon ako isang slice ng pizza na binili ko kahapon. So ininit ko na lang siya. Tapos yun na naman tayo na anong gutom natin na solusyonan. May baon akong sliced bread na may palaman na paborito ko. Yun lang nga lang, hindi ko na siya nakain kasi na-enjoy na ako sa pagligo dahil sulong-sulo ko talagang lugar kanina. Para talaga akong nasa private at exclusive na resort. Parang binayaran ko buong resort. Tips and tricks pag nagagala ka ng mga lugar na medyo hindi siya masyadong accessible sa from the highway. Accessible na din man siya kasi may mga ganito namang simento, pero hindi talaga siya mas napupuntahan ng mabilisan kasi nga medyo may kalayuan siya sa highway. Saka hindi pa siya straight na lang, may paliko, tas paakyat talaga siya. So tips and tricks pag pupunta kayo sa isang resort, be there early kasi nga yung mga tao hindi naman pumupunta kadalasan ng maaga. Usually around mga noon time na yan darating kasi nga pagdating doon is magla-lunch na, tas enjoy ako. Kanina na-enjoy ko talaga yung sunrise kahit na medyo may kulang tayo sa tulog, konti lang naman. As soon as nai-enjoy mo yung lugar, nai-enjoy mo yung moment mong mag-isa.
Yee. Okay. Ah. Okay. Last na lang yun na ano. Wala nang ibang daan. Okay. Ito, pa-highway na tayo. Wow. So, pupunta tayo ng Sindangan proper. Pero problema is yung sa daan talaga sa Sindangan. Sobrang pangit. Well, naayos pa rin din naman, no? Pero sobrang tagal na nun. Ngayon di pa din natapos. Oh. So, wala naman tayong magagawa kasi gobyerno lang may hawak din. Kailangan tapusin. Okay, if you're from from Dipolog, dito kayo dadaan. If you're from daan, go. Oh, hindi na siya magi. Kala ko dadaan. Okay, let's go here. Ayan daan. Sobrang yikes. Ito na sinasabi ko, sobrang init. Saka yung ano pa, my god, init na nga. Abog-abog, alikabok, abog-abog, alikabok. One of the reasons pag nakakapagod talaga yung bahay is mga ganitong daan, no? Yan. Is yung hindi talaga siya presko, napakainit, saka maraming bubak. Yikes. To, sana man lang matapos na talaga to. Alikabok pa more. Tayo, oh my god, ang init ng alikabok. So this is Sindangan, proper Sindangan, or the heart of Sindangan. So muna ni siya sentro. This is the center of it all. The center of it all. One way. Yeah, one way. So, di tayo pwede dyan. 1 and 3. So, kakain muna tayo dito. Maglo-lunch. Tayo dito. Nandito si mama at saka si papa. We're going to have our lunch here. Tas punta na kami mamaya sa shrine. Okay, go ahead. Saan ba to?
Dito na tayo sa Kristen's Restaurant. Pagkatapos ko mag-lunch break kasama sina mama at papa, pumunta na agad kami sa barangay Shari. Ang Shari ay isa ring barangay sa Sindangan at pupunta kami sa Shrine of the Divine Mercy. So, ito na yun. Yung pasok na naman. Papuntang taas. So, this is barangay Shari. Sa Shari. Sorry, Sindangan, Zamboanga del Norte. Oh, sana ba? Oh. Ngano man? Ha? Hindi pwede magkasunis? So, ayun, no? Tapos na tayo. Rating na din tayo or nakabalik na din tayo. After how many years? 2016 or I think 2015 yung last na punta ko dito. Yes, punta namin dito. So, yun, nakabalik na. So, after ilang years, nakabalik na din. 2016, 15, 16, I'm not sure, pero 15 ata. Since 18. Almost 7 to 8 years na hindi ako nakabalik dun. So, ang dami na ng changes, ang dami na ng progress ng shrine. At same pa din yung ano niya. Yung view, maganda pa rin. Yung presence ni Lord, you can still feel it. Yung it's a sacrament place. Sayang nga lang hindi natin nakuha ng drone shot kasi sobrang lakas ng hangin. So unfortunate yung nangyari. Hindi naman unfortunate, fortunate pa din kasi nakabuta tayo ng safe at walang nangyari. Sa uwi na tayo, tama ko sila mama at papa. So it's a long ride, siguro mga ano din to, from galing bahay papuntang shrine. I'm not sure kasi galing shrine papuntang Sindangan proper, it's 10 kilometer. So Sindangan to pauwing bahay mga 30 siguro. Hindi siya abot ng 30. Ano lang pala siya mga I think hindi siya abot ng 20 ata. More or less mga 30 kilometer lang pala naming tinatakbo to. So I think 20
Magra-running 20 ata yan. Pero hindi talaga ako, hindi ko pa lang siya. Na-check ko na siya sa Google pero nakalimutan ko lang yung ilang distance, yung kilometer. Ito, hindi pa siya tapos. Pero lalaban pa rin tayo sa ating laban ka dyan, P. Are. Laban man dyan daan eh. Baby, show me. Come down. And with me and take a look down. Okay. Alright. Go. Para tayo din nag-join ng motocross motocross challenge. Oh my god. Okay. Yeah guys, I hope you enjoyed my vlog, a video for this episode. Kasi mahaba-habang araw pero sulit, enjoy, saka well spent quality time kasi daming nagawa ngayong araw na to. And so I hope you enjoy my vlog, no? I will see you on my next vlog. I hope you don't forget to subscribe to my YouTube channel kasi hindi tayo titigil sa ating mga adventures, no? Saan man tayo dalhin ng ating buhay, we will always be finding ways to do adventures, random adventures that we will surely enjoy. We will surely make a memorable moments. So click the notification bell icon dyan, tsaka yung subscribe button, huwag niyong kalimutan para continue nating masubaybayan yung mga adventures natin. So thanks to my 408 or 9 subscribers as of this pag-record ko as of this moment. I think 409 or 9 or 8 na tayo. So yes, you're going to hit the 1,000 subscribers soon. Walang sukuan to kasi na-enjoy ko pa naman yung pag video. Ito talaga yung nagiging isa sa mga passions ko. So thank you guys for your continued support and for all the comments. Asensya if hindi ko masasagutan kasi hindi naman tayo busy sa pag-edit. Busy lang talaga tayo sa mga sa trabaho kasi hindi naman tayo full time gumagawa ng content na nag-travel adventure. So may trabaho din tayo para mabuhay, personal na mga gawain sa buhay. So to my solid supporters, thank you all. Walang sawang sumusuporta, sumubaybay sa ating adventure. So motor adventure tayo kasi 1 year pa naman sa akin to si P, and hopefully magtatagal to sa atin more than ilang years hanggang sa sinong next maka
makapagmay-ari. Well, I really am having good time with P. P ang pangalan ko sa kanya kasi it's a scooter. It's a Panarea Binelli brand. It's a Panarea unit. So P ang kanyang tinawag na pangalan ko. So everywhere I go, every time I look at P, talagang the feeling is really grateful kasi dinala niya ako sa aking mga saan adventure. And hindi naman tayo makakapunta kung without me driving this unit, without me, kung walang driver, no. At hindi na naman ako makakapunta. Well, makakapunta din naman ako using if I'm just going to be commuting kung saan, pero mas mapadali tayo pag sarili nating ginagamit na transportation, sariling motor yung pag atin, kasi kapag magko-commute lang talaga tayo is yung oras hindi natin hawak yung oras. So pag city, alam natin kung mas estimate natin yung kung kailan tayo darating sa ating paroroonan, or may mga in between stops, makakaano talaga tayo compare sa magko-commute ka. So guys, mga katita, ayan lang ang aking adventure for this episode. See you all on my next vlog.